ang complete episodes ng TV series na The Boys Season 2 ang astig na Tagalog recap natin ngayon mga huwan. Ang palabas na ito ay isang mystery crime action na na-release noong 2020, mag-relax na at mag-enjoy sa ating napakalupit na Tagalog film recap at simulan na natin. Napagdesisyon na ng Vought International na i-anunsyo sa publiko ang pagkamatay ni Translucent at si Homelander na ang leader ng superhero group na ang Seven ay nagdahilan sa funeral na napaslang ang kaibigan nila ng soup terrorist na si El Diablo. Samantala nagsagawa ng pagpupulong ang CEO ng Vought na si Edgar Stan kasama ang US Defense Secretary upang pag-usapan ang pakikipag-isa ng mga superhero o mga soups nila sa militar ng bansa. Sa sunod na eksena ang miyembro ng Seven na si Black Noir ay sumailalim sa isang sekretong misyon at walang awang tinapos niya ang mga terorista sa hideout ng soup terrorist na si Nakib. Subalit nang malakas na pinasabog ni Nakib ang katawan niya sa harap ni Black Noir ay bahagyang napinsala lang niya ang soup at mabilis na pinugutan siya nito ng ulo. Sa kasalukuyang iyon ang The Boys Group kasama si Kimiko ay patuloy na nagtatago sa panibagong hideout nila. Sina Frenchie at Cherry ay abala sa pag-smuggle ng mga sandata at si Mother's Milk o si MM ay ginagamot ang mga nasugatang kasamahan nila sa operasyon nila, habang si Huey Campbell ang bumibili sa labas ng mga supply na kailangan ng grupo. Sa sunod na eksena ay palihim na nakipagkita si Huey sa girlfriend niyang si Annie o si Starlight sa isang tren upang ibigay sa babae ang mga impormasyon ng soap na si Gecko. Ilang saglit pagbalik ni Huey sa hideout nila ay napanood nila sa TV na mga wanted pa rin sila. Pagkatapos ay nabalita sa TV ang pagkawala ni Billy Butcher at ang pagpapasabog niya kay Madeline Stillwell sa loob ng bahay nito pero misteryosong nakaligtas sa pagsabog ang anak ni Stillwell. Samantala si Homelander ay habang nasa dating opisina ni Stillwell ay biglang nilapitan ni Ashley upang magpasalamat sa kanya dahil siya ang napili niyang kapalit sa dating posisyon ni Stillwell. Pagkatapos ay pinakilala ni Ashley kay Homelander ang ipapalit niyang soup kay Translucent na ang bulag na si Blind Spot. Ngunit malakas na pinompyang ni Homelander ang mga tenga ni Blind Spot at galit na sinabi kay Ashley na hindi magandang imahe sa Seven ang pagkakaroon ng miyembro na may kapansanan. Pagkatapos ay sinabihan ni Homelander ang babae na simula sa araw na yon ay siya ang boss niya kaya't ire-report niya sa kanya ang lahat sa trabaho niya at siya ang magdedesisyon kung sino ang isasali niya sa Seven. Samantala si Annie ay nahanap ang lokasyon ni Gecko at mula sa loob ng isang hotel room ay nakita niya ang soup na ipinaputol ang kamay sa isang lalaki upang ibenta ito rito matapos tumubo uli ng kamay niya. Pagsapit ng gabi ay pumunta sa hideout ng The Boys ang sugatang kasamahan nila. Napag-alaman ni na Frenchie na nag-i-smuggle rin pala ng mga tao ang mga kasamahan nila at nagkataon na may napasamang soup terrorist sa mga ito at inatake sila. Nang pinag-iisipan ng grupo kung ire-report nila sa otoridad ang tungkol sa soup terrorist kahit pa mga wanted sila ay minungkahi ni Huey na magpatulong sila kay Starlight at inamin niyang palihim na nakikipagkita siya sa babae. Kinagulat naman ni na MM ang nalaman kay Huey at tumanggi ang lalaki sa mungkahi niya. Bagkus ay napagdesisyonan ng grupo na magpatulong sa CIA Deputy Director na si Susan Raynor at agad na nakipagkita sila rito. Nang nasabi ni na MM kay Raynor ang tungkol sa soup terrorist na sumabotahe ng operasyon nila ay na-realize ng director na lumilikha ng kudeta ang Vought subalit biglang sumabog ang ulo ng babae at nagmadaling umalis ang grupo sa lugar. Sa sunod na eksena ay habang nagla-live sa social media ay lumapit ang soap na si Stormfront kina Homelander at sinabi niya sa kanila na siya na ang bagong miyembro ng Seven mula sa utos ni Edgar Stan. Ngunit kinasama ng loob ni Homelander ang nalaman. Samantala si Deep ay madalas nalulungkot dahil sa pagkawala niya sa Seven ng ilang buwan at kalaunan ay inis na inatake niya ng tubig ang mga kabataan sa isang resort ngunit agad na dinakip siya ng mga pulis. Maya-maya ay napiyansahan sa kulungan si Deep ng soap na si Eagle the Archer. Pagkatapos ay upang makabalik si Deep sa Seven ay hinikayat siya ni Eagle na sumailalim sa therapy session ni Carol ng Church of the Collective. Maya-maya ay hinarap ni Annie sa isang diner si Gecko at pinagbantaan niya ang lalaki na ikakalat ang video na yun sa publiko kung hindi siya magnanakaw ng mga compound V ng Vought para sa kanya. Sa sunod na eksena ay pumunta uli si Homelander sa bahay ni Becca upang bisitahin ang kanyang anak. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa kasalukuyang yun ay labis na kinagulat ni na Huey na makitang pumunta sa hideout nila ang leader nilang si Billy Butcher at inamin ni Frenchie na siya ang tumawag sa kanya. Samantala si Queen Maeve ng Seven ay binisita sa ospital ang ex-girlfriend niyang si Elena matapos pumutok ng appendix nito. Doon inamin ni Maeve kay Elena na natatakot siyang posibleng tapusin rin siya ng ex-boyfriend niyang si Homelander katulad ng nagawa nito sa isang lalaking nag-flirt sa kanya noon kaya't nakipaghiwalay siya sa kanya.
Sa sunod na eksena ay inalala ni Billy noong dinala siya ni Homelander sa bahay ni Becca ay kalaunan ay biglang nagising siya sa tapat ng isang restaurant. Maya-maya ang ex-CIA colonel na si Grace Mallory ay dumalo sa funeral ni Susan Raynor, pero nang paalis na siya ay napansin niyang hinihintay na pala siya ni Billy sa kotse niya. Sinabi ni Butcher kay Mallory na malalaman nila kung sinong pumatay kay Raynor kung tutulungan niya silang mahanap ang soap terrorist na sumabutahe sa kanila. Kalaunan pagbalik ni Billy sa hideout ay sinabi niya sa grupo na tutulungan sila ni Mallory na malinis ang pangalan nila sa FBI kung mahahanap nila ang soap terrorist. Samantala habang nasa TV interview sina Starlight at Stormfront ay biglang nagpakita roon si A-Train na nakarecover na mula sa pagka-comatose niya. Kinabukasan ay palihim na binigay ni Gecko kay Starlight ang pouch na naglalaman ng Compound V at agad na tinago ito ng babae sa boots niya. Subalit mabilis na napansin ni A-Train ang pouch kay Annie at nang nakita niya rito ang Compound V ay napagplanuhan niyang i-report siya kay Homelander. Pero pinagbantaan ni Starlight si A-Train na ikakalat niyang siya ang pumatay kay Popclaw gamit ang forensic reports nito ng VOT at nakuha ni Annie sa lalaki ang droga. Samantala ang buong grupo ng The Boys kasama si Kimiko ay sinugod ang isang shop na ang pinaghihinalaan nila kung nasaan ang soap terrorist. Mabilis na tinapos naman ni Kimiko ang isang lalaki dahil miyembro pala ito ng Shining Light Liberation Army na ang kumidnap sa kanya noon at kalaunan ay laking gulat ng babae na makita roon ang kapatid niyang si Kenji. Pero dahil na-realize ni Butcher na si Kenji ang soap terrorist ay binaril niya ito ng pangparalisa ngunit pinigilan siya ni Huey. Agad na inatake naman ng soap terrorist ang The Boys gamit ang kapangyarihan niya at nagmadaling umalis siya sa lugar kasama si Kimiko. Pagbangon ng grupo ay maliban kay Billy ay napagdesisyonan ni Huey na hayaan si Kimiko na makasama ang kapatid niya. Doon naisipan ni Butcher na ibunyag sa grupo na nakita niyang buhay si Becca at palihim na namumuhay kasama ang anak nila ni Homelander. Ang totoong kasunduan nila ni Mallory ay kapag nahanap niya ang soap terrorist ay tutulungan siya ng Colonel na mahanap ang lokasyon ng asawa niya. Samantala pinaliwanag ni Kenji kay Kimiko na ang Shining Light Liberation Army ay lumalaban sa kasamaan ng Amerika dahil sila ang tumapos ng buong village nila noon. Ngunit nang kinumbinsi ni Kimiko ang kapatid na sumama sa kanya ay tumanggi si Kenji at napatalsik niya siya. Sinubukang habulin ni Kimiko ang kapatid pero mabilis na nahagis siya ni Kenji sa kalapit na gusali pero pinagpilitan pa rin ng babae na pigilan ang kapatid hanggang sa mawalan ito ng malay sa sakal niya. Pagkatapos ay lumapit ang The Boys kina Kimiko na nagulat sa nagawa ng babae at ginapos nila ang soap bago ito isakay sa van. Kinabukasan ng The Boys ay sumakay sa isang yate upang dalhin ang soap terrorist sa lugar na pinag-usapan nila ni Mallory. Maya-maya ay dahil sa nagawa ni Starlight ay kumalat sa balita na ang mga soaps ay hindi ipinanganak na may mga kapangyarihan kundi nilikha gamit ang droga na ang Compound V. Nang napanood ng The Boys ang balita ay labis na kinatuwa nina MM at Frenchie ang nagawa nina Huey at Annie. Sa kasalukuyang yon ay inaya ni Homelander ang anak niyang si Ryan na magtungo sa bubong ng bahay nila upang hikayatin ang bata na lumipad. Ngunit nang tumanggi si Ryan ay tinulak siya ni Homelander na labis na kinagalit ni Becca sa kanya. Nang inis na nasabi ni Homelander kay Becca na hindi niya napapalaki ng tama si Ryan ay malakas na natulak siya ng anak habang umiilaw ang mga mata niya at galit na sinabihan ng bata ang ama na huwag nang magpakita roon. Sa sunod na eksena ay binigyan ni Frenchie ang kapatid ni Kimiko ng makakain pero pag alis niya ay winasak ng soap ang bote ng soft drink upang gamit ito ay masira niya ang duct tape sa mga kamay niya. Ilang saglit nang biglang nilapitan ang The Boys ng mga pulis sakay ng helicopter ay mabilis na pinabagsak ng kapatid ni Kimiko ang aircraft gamit ang kapangyarihan nito. Pagkatapos ay nilayo ng grupo ang yate nila sa insidente bago igapos uli si Kenji. Samantala si Carol ay sinabi kay Deep na handa na siyang bumalik sa 7. Sa sunod na eksena ay dahil nakatanggap si Stan ng litrato ng soap terrorist ay sinabihan niya ang 7 na tugisin ito upang mabaling ang balita tungkol sa kanila at hindi sa Compound V ng VOT. Si Homelander naman ay sumang-ayon kay Stan pero tutugisin ng 7 ang soap hindi para sa VOT kundi dahil isang pamilya sila. Maya-maya ay napansin ng The Boys na inaatake ang yate nila ng napakaraming mga pating ng karagatan at ilang saglit ay napansin ni Billy na nagsisimula ng lumubog ng bangka. Nagmadaling sumakay ang buong grupo sa speedboat upang makapunta sa kalapit na pangpang ngunit si Deep sakay ng dambuhalang balyena niya ay nagawang maharang sila. Si Butcher naman ay malakas na binangga sa balyena ang speedboat nila na kinatalsik ni Deep at nawala ng malay. Pagkatapos ay tumakbo ang The Boys sa kalapit na tunnel at kalaunan ng nakarating sina Homelander sa lugar ay tinuro ni Deep kung saan nagtungo ang grupo. Pero ang leader ay sinabihan si Deep na magpahinga muna sa 7. Ilang saglit si A-Train ay biglang dumaranas uli ng heart attack na agad na napansin ni Homelander. Hindi nagtagal nang naiwan si Huey ni na Butcher ay nakita niya si Starlight sa daan ngunit biglang inatake siya ng babae.
Pagkatapos ay sinabihan ni Homelander si Starlight na tapusin si Hughie kundi ay tatapusin niya silang dalawa ngunit hindi ito magawa ni Annie. Pero si Billy ay pinaatake ang kapatid ni Kimiko kay Homelander upang ibagsak sa kanya ang konkretong kisame ng tunnel. Agad na tumakbo palayo si Kenji at nagmadaling hinabol siya ni Kimiko. Subalit mabilis na napatalsik ang dalawa ni Stormfront sa kalapit na apartment. Matapang na inatake naman ni Kimiko si Stormfront at nang patuloy na hinabol sila ng miyembro ng Seven ay nawasak nito ang malaking bahagi ng gusali. Pagdating sa rooftop ng apartment ay pinagtulungang kalabanin ni Kimiko si Stormfront ngunit na-overpower sila ng kalaban at walang awang winasak nito ang mga kamay ng lalaki. Pagkatapos ay tinapos ni Stormfront ang kapatid ni Kimiko at ang babae ay walang nagawa at kasama ang The Boys ay tumakas ang grupo sa lugar. Maya-maya pagbalik ni Hughie sa hideout ay napanood nila ang press conference ni Stan na sinasabing wala silang alam patungkol sa Compound V at posibleng kagagawan yun ng mga dating empleyado ni Stillwell. Sa sunod na eksena ay habang nasa TV interview ay paasar na binunyag ni Homelander na alam niyang isang lesbian si Queen Maeve at proud siya sa kanya. Pagkatapos ng interview ay agad na na-realize ni Maeve na alam ni Homelander ang relasyon nila ni Elena pero nasabi niyang masaya siya para sa kanila at hindi ito pinaniwalaan ng babae. Samantala nakipagkita si Billy kay Mallory at sinabi ng Colonel na kahit pa nabigo sila sa misyon ay nais niya pa ring ibigay sa kanya ang lokasyon ni Becca na nalaman niya nakaraan. Pero kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang paghahanap sa soap terrorist na pumatay kay Rainer at inatasan ni Mallory si Butcher na magtungo sa address ng soap na si Liberty. Sa sunod na araw ay inatasan ni Billy si MM na magtungo sila ni Hughie sa address ni Liberty habang siya ay mag-isang pupunta sa lokasyon ng asawa niya. Samantala si Homelander ay hinarap si Starlight sa elevator at inactivate niya ang emergency button. Pagkatapos ay sinakal ni Homelander si Starlight dahil labis na nagagalit siya sa hindi niya pagtapos kay Hughie at plano na niyang butasin ang tiyan ng babae. Pero nasagot ni Annie na hindi siya mamamatay tao at galit na inalisan ni Homelander si Starlight. Ilang saglit ay nakita ni A-Train si Shockwave sa gusali ng Vought at inis na natanong niya kay Ashley kung papalitan na ba nila siya. Ngunit sinabi ni Homelander kay A-Train na tinanggal na niya siya sa Seven dahil sa heart condition niya. Maya-maya ay nakipagkita si Annie kay Hughie at malungkot na nasabi ng babae sa kanya na ayaw na niya munang bumalik sa Vought Tower. Naisipan naman ni Hughie na isama si Annie sa misyon nila ni MM at mabigat ang kalooban na sinang-ayunan siya ng kaibigan. Pagsapit ng gabi ay nagawang makaakyat ni Butcher sa mataas na pader ng Vought compound at kalaunan ay mula sa bahay ni Becca ay napansin niya ang lalaki sa loob ng kotse niya. Pagkatapos ay binunyag ni Becca kay Billy na pinagbantaan niya si Homelander na papatayin ng sarili sa harap ni Ryan kung tatapusin niya siya. Nasabi pa ni Becca na kasama si Ryan ay matutulungan sila ni Billy na makatakas roon bukas gamit ang garbage truck ng compound. Kinabukasan si Black Noir ay nalaman sa Crime Analytics Department na pumasok si Billy sa Vought compound. Samantala ay narating ni MM ang hinihinala nilang bahay ni Liberty ngunit ang nakausap nila roon ay isang black na babae. Nakwento ng babae na noong 1979 ay bigla na lang ginulpi ni Liberty ang kuya niya sa gitna ng kalsada ng walang dahilan hanggang sa mamatay ito. Ngunit sa kasalukuyang panahon ay pinakilala ni Liberty sa publiko ang sarili bilang si Stormfront. Samantala si Becca ay nakipagkita uli kay Billy subalit dahil na-realize ng babae na kalaunan ay ilalayo ni Butcher sa kanya si Ryan ay napagdesisyonan niyang hindi na ituloy ang pagtakas nila. Nasagot ni Billy na para sa Vought ay napakahalaga ng bata kaya't hindi nila siya hahayaang mawala at natawag pa itong soup freak ng lalaki na labis na kinasama ng loob ni Becca at pinaalis niya ang asawa sa lugar. Maya-maya pagbalik nila sa hideout nila ay tinawagan ni Hughie si Butcher upang sabihin sa kanya na malaki ang posibilidad na si Liberty o mas kilala ngayong si Stormfront ang nagpapatay kay Rainer. Ngunit nasabi ni Billy na napagdesisyonan niyang magretiro na mula sa grupo nila. Kalaunan ay nagtungo si Butcher sa bahay ng tiyahin niyang si Judy upang doon pansamantalang manirahan. Sa kasalukuyang iyon ay binalita ni Ashley kay Homelander na maraming nagpoprotesta laban sa kanya dahil sa aksidenteng pagpatay niya sa ilang lokal ng isang village. Ilang saglit si Congresswoman Victoria Newman ay pinangunahan ng rally laban sa Vought at kay Homelander. Nang napagdesisyonang harapin ni Homelander sina Victoria upang kausapin sila ng mahinahon ay mas nagalit sa kanya ang mga nagrarally kaya't napilitan ang Soap na umalis sa lugar. Kalaunan ay nagpatulong si Homelander kay Stormfront na maibalik ang tiwala sa kanya ng mga tao sa social media. Maya-maya ay agad na pumunta sina Hughie sa bahay ng tiyahin ni Billy na kinagalit ng lalaki subalit nang paalis na si Butcher ng lugar ay napansin niyang nasa bubong si Black Noir. Agad na sinabi yun ni Butcher kina MM at inamin niya sa kanila na ayaw sumama sa kanya ni Becca at posibleng mula sa compound ay nasundan siya roon ng Soap. Pagkatapos ay nagset ng mga bomba sina Hughie sa bahay at pinasok ni Judy ang The Boy sa bunker niya.
Ilang saglit ay narinig ng grupo na sumabog kay Black Noir ang mga bomba pagpasok nito sa bahay, ngunit kalaunan ay naghagis ng smoke bomb ang kalaban sa silid at nagmadali silang lumabas roon. Buong tapang na kinalaban ng The Boys ang miyembro ng Seven, subalit hindi nagtagal ay walang kahirap-hirap na napabagsak sila ni Black Noir. Pero pinagbantaan ni Billy si Black Noir na kapag tinapos niya ang isa sa kanila ay ikakalat niya sa publiko ang litrato ng asawa niya at ng anak nila ni Homelander upang ipamukha sa publiko na isang rapist ang leader nila. Mula naman sa body camera ni Noir ay narinig ni Stan ang pagbanta ni Billy at kinausap niya ang lalaki mula sa cellphone ng Soup upang sabihing sumasang-ayon siya sa kanya at pinaalis ng CEO si Black Noir ng bahay. Samantala si Annie na nakabalik na sa vote ay palihim na pumasok sa trailer van ni Stormfront upang makakuha ng mga impormasyon sa laptop nito. Ngunit biglang pumasok sa trailer van si Stormfront at binunyag kay Starlight na alam niya na siya ang nagpakalat sa publiko ng tungkol sa Compound V. Pero nasagot ni Annie na alam niyang si Stormfront ay si Liberty noon at biglang pumasok roon si Homelander. Lumabas si Starlight ng van at masayang binalita ni Homelander kay Stormfront na bumalik na ang kasikatan niya. Kalaunan ay bumalik ang dalawa sa Vote Tower upang magtalik. Sa sunod na araw ay pinakiusapan ni Annie sina Hughie at Frenchie na tanggalin ang chip ng vote sa kanya dahil posibleng dahil rito ay nalaman ni Stormfront na siya ang nagpakalat ng tungkol sa Compound V at kalaunan ay nagawa itong matanggal ni Frenchie sa babae. Pagkatapos ay sinabi ni Annie sa The Boys na napag-alaman niya sa laptop ni Stormfront na ito at si Stan Edgar ay may masamang aktibidad sa psychiatric hospital na ang Sage Grove Center. Samantala si Deep ay sinabi kay Maeve na hindi mahanap ng lalaki sa karagatan ang black box ng nag-crash na eroplanong pinapahanap niya pero nakita niya roon ang isang kamera. Sa sunod na eksena ay inaya ni Deep si A-Train na mag-lunch sa Church of the Collective at ang chairman na si Alistair Adana ay nasabi sa kanyang matutulungan niya siyang makabalik sa Seven. Sa kasalukuyang yon ay napanood ni Elena ang video sa kamera na hinayaan ni Homelander na mamatay ang mga pasahero sa eroplano. Pero sinabi ni Maeve sa kanya na gagamitin niya yon upang lubayan na sila ni Homelander. Maya-maya ay nagtungo ang The Boys sa tapat ng Sage Grove Center na nakasuot ng mga nurse uniform at si Starlight ay winasak ang fence ng ospital upang makapasok sina MM ng pasilidad habang sina Billy ay nagbabantay sa labas. Ilang saglit ay pinatumba ni na Frenchie ang isang bantay upang makapasok sila sa control room at nakita nila sa mga monitor ang napakaraming soaps na nililikha ng vote. Hindi nagtagal ay pumunta si Stormfront sa Sage Grove at kinausap niya ang isang pasyente, ngunit nang tumanggi ito sa mga pinapagawa ng babae ay walang awang sinunog ito ni Lamplighter na nakita ni na Frenchie. Kalaunan ay nakasalubong nila sa daan si Lamplighter at mabilis na inatake ito ni Frenchie, ngunit aksidenteng nawasak ng lalaki ang pinto ng selda ng pasyenteng Soap na si Cindy. Pinagbabaril si Cindy ng isang bantay ngunit winasak niya ang buong katawan nito at ang The Boys ay sinundan si Lamplighter pabalik ng control room. Subalit pinatakas rin ni Cindy ang lahat ng mga pasyente ng ospital at nagsimulang inatake ng mga ito ang lahat ng mga empleyado sa buong gusali hanggang sa kusang nag-activate ang lockdown ng pasilidad. Sina MM naman ay pinakiusapan si Lamplighter na tulungan silang makalabas ng gusali at poprotektahan nila siya mula sa mga pasyente. Nang biglang inatake si Lamplighter ng isang pasyente ay mabilis na pinatumba ito ni Kimiko at sumang-ayon na ang Soup sa The Boys. Agad na nagtungo ang grupo sa kabilang silid at doon inamin ni Lamplighter na isang aksidente ang pagsunog niya sa mga apo ni Mallory dahil ang Colonel ang plano niyang tapusin. Pagkatapos ay binunyag ni Lamplighter na ang plano ng vote sa ospital ay mas i-improve ang Compound V upang maiturok nila ito hindi lang sa mga sanggol kundi pati sa mga nasa wastong edad upang makalikha sila ng mas maraming soups. Ngunit tuwing palpak ang eksperimento nila ay si Lamplighter ang naatasan ng kumpanya na sumunog sa mga pasyente. Ilang saglit ay nakatakas ang isang pasyente at biglang malakas na napabagsak nito ang van ni na Butcher sa labas. Pinagbabaril ni Billy ang Soup, subalit napansin nila na habang nasa loob ng van ay nagtamo ng matinding sugat si Hughie at agad na pinakiusapan ni Annie ang isang lalaki na hiramin ang kotse nito at si Butcher ay nagdahilan na mga FBI agent sila. Pero hindi pinaniwalaan ng lalaki sina Billy at tinutukan sila nito ng baril, subalit si Starlight ay napilitang atakihin ang lalaki at napatay niya ito. Samantala pagpunta ni na MM sa lobby ng ospital ay nakita nila si Cindy na mabilis na napabagsak ni Stormfront gamit ang malakas na kapangyarihan niya. Agad na hinarap ni Lamplighter si Stormfront at nagdahilan siya sa babae na aksidenteng nakalabas si Cindy ng selda at pinakawalan nito ang iba pang pasyente. Pag-alis ni Stormfront sa ospital ay lumabas na rin sa pasilidad ang The Boys at ilang saglit ay hinarap nila si Lamplighter kay Mallory. Agad na tinutukan ng Colonel si Lamplighter at nasabi ng lalaki na napagdesisyonan niyang magpadakip sa kanila pero kinumbinsi ni Frenchie si Mallory na huwag patayin ang Soup. Maya-maya ay nadala na ni Billy si Hughie sa ospital.
Samantala si Cindy ay nakatakas ng Sage Grove at sumakay sa kotse ng lalaking napaslang niya upang makalayo ng lugar. Sa sunod na eksena ay labis na naghihinala si Homelander kay Stormfront na may tinatago siyang malaking sekreto sa kanya. Agad na inamin ni Stormfront na pinanganak siya noong 1919 sa Berlin at ang asawa niyang si Frederick Vought ay ang nagturok sa kanya ng unang matagumpay na Compound V. Pero ngayon ay plano ni Stormfront na si Homelander ang magiging leader ng superhero army na itataguyod ng kumpanya dahil mahal niya siya at nagkahalikan sila. Sa sunod na araw ay habang patuloy na ginagamot ni ang sugat ni Hughie ay hinarap ng grupo si Lamplighter kay Congresswoman Victoria Newman upang maging witness nila laban sa Vought. Ngunit nasabi ni Newman na kulang pa rin ang impormasyong nabigay ng Soup patungkol sa ospital. Pag-alis ng Congresswoman ay inatasan ni Butcher si Hughie na bantayan si Lamplighter sa bahay ni Newman. Samantala si Annie ay nakipagkita sa ina niyang si Donna sa isang cafe dahil nais makipag-ayos muli ang ina sa kanya. Subalit biglang hinagisan ng smoke bomb ni Black Noir ang cafe at pinaghahampas niya si Starlight ng ilang beses. Maya-maya ay habang nanonood si Hughie ng TV kasama si Lamplighter ay napanood nila sa balita na binunyag ni Homelander sa publiko na isang traidor si Starlight at nadakip na nila siya. Nasabi naman ni Lamplighter na posibleng nakakulong ngayon si Starlight sa isang espesyal na selda sa Vought Tower na ang 42D. Pero si Hughie ay nakumbinsi si Lamplighter na maging superhero muli at tulungan siyang iligtas si Annie. Sa kasalukuyang yon ay pinunta ni Homelander si Stormfront sa bahay ni Becca upang ipakilala siya sa kanila. Humingi naman ng patawad si Homelander kay Ryan sa nagawa niya nakaraan at sinabing madalas na silang bibisita roon dahil nais niyang maging isang pamilya sila ni Stormfront. Sa sunod na eksena ay nagtungo si Butcher sa mansyon ni Dr. Vogelbaum na isang baldado na pinagbantaan ni Billy ang scientist na tatapusin niya ang buong pamilya niya kung hindi siya tutulong sa hearing nila laban sa Vought. Sa sunod na eksena ay sinabi ni Homelander kay Ryan na nagsinungaling si Becca sa bata dahil peke ang buong komunidad nila na kinagalit nito sa ina at sumama siya kina Homelander palayo ng compound. Samantala dahil sa access ni Lamplighter sa security system ng Vought ay natulungan niya si Hughie na makapasok sa tower ng kumpanya. Subalit nang napansin ni Lamplighter na tinanggal ng Vought ang estatwa niya sa conference room ay labis na kinasama niya ito ng loob sa sarili hanggang sa sinunog ng soup ang katawan niya. Ilang saglit nang natusta ang buong katawan ni Lamplighter ay pinutol ni Hughie ang kamay nito upang ma-access niya ang mga pinto ng building. Sa kasalukuyang yun si Starlight ay nagawang mawasak ang pinto ng selda niya ngunit mabilis na inatake siya ni Black Noir sa daan. Napunta ang dalawa sa conference room at doon matapang na kinalaban ni Starlight si Black Noir subalit kahit pa binuhos ng babae ang buong lakas niya ay magaling na na-overpower siya ng kalaban. Pero kalaunan ay pinakain ni Queen Maeve si Black Noir ng almond chocolate bar dahil allergic ang lalaki rito at pinaalis niya roon si Annie. Sa kasalukuyang yun ay nagkataon na napalaya ni Hughie sa kabilang silid si Donna at ilang saglit ay nakasalubong nila si Annie sa daan. Maya-maya ay dinala ni Hughie sina Annie sa bahay ng Congresswoman at sinabi niya kina na sinunog ni Lamplighter ang sarili. Sa sunod na araw ang The Boys mula sa hideout nila ay pinanood ang Congress hearing ni Victoria laban sa Vought. Dumalo ang ilang miyembro ng 7 sa hearing pati na ang ilang empleyado ng Vought subalit nang magtetestimonya na si Dr. Vogelbaum ay biglang sumabog ang ulo niya. Maging ang ulo ng judge at ng Soup na si Shockwave ay sumabog rin pati na ang ilang mga dumalo sa Congress hearing. Sa kasalukuyang yun si Becca ay nagawang makatakas sa Vought compound mula sa tunnel ng pasilidad. Sa sunod na araw ay nalaman ni Homelander kay Stormfront na nasa comatose na estado si Black Noir habang nare-realize niyang si Stan ang may kagagawan ng nangyari sa hearing. Samantala sina Alistair at Stan ay pinag-usapan ng pagbalik ni Dip at A-Train sa 7, subalit nasabi ng CEO na sang-ayon siya sa pagbalik ni Dip maliban kay A-Train sapagkat ayaw sa kanya ni Stormfront dahil sa racist na paniniwala ng babae. Pero pag-alis ni Stan ay narinig pala ni A-Train ang pinag-usapan nila. Sa kasalukuyang yun sina Stormfront at Homelander ay pinunta si Ryan sa sekretong cabin niya. Sa sunod na eksena si Annie kasama si Hughie ay pinakiusapan si Queen Maeve na maging witness sa hearing nila laban sa Vought. Ngunit nasagot ni Maeve na kahit anong gawin nila ay walang magbabago at tumanggi siya sa dalawa. Kalaunan habang pabalik na sa hideout sina Hughie ay biglang nahanap sila ni A-Train sa kalsada at binigay ng Soup sa dalawa ang mga files na makakatulong sa kanila laban sa Vought at makakapagtanggal kay Stormfront sa 7 upang makabalik si A-Train sa grupo. Samantala si Becca ay pumunta sa hideout ni Billy at malungkot na sinabi niyang kinuha ni Homelander si Ryan, pagkatapos ay pinangako ni Butcher sa asawa na hahanapin niya si Ryan bago siya umalis ng hideout nila. Maya-maya ay nakipagkita si Billy kay Stan at nasabi sa kanyang ang tanging paraan upang makontrol niya si Homelander ay gamit ang anak nito.
Pagkatapos ay nakipagkasundo si Butcher sa CEO na gagawa siya ng paraan na madala sa kanya si Ryan at kapalit nito ay mananatili sa kanya ang asawa niya. Kalaunan pagbalik ni Billy sa hideout ay nasabi niyang dahil kay Stan ay nalaman niya ang lokasyon ni Ryan at pinaghanda ng leader sina MM sa pagsugod nila sa lugar. Ilang saglit ay kinalat ni Huey sa publiko ang mga litrato ni Stormfront nung asawa pa siya ni Frederick Vought at isa pang Nazi official. Nang napanood ni Stormfront ang balita ay agad na bumalik siya ng Vought Tower at kalaunan ay inactivate ng The Boys ang mga sonic device na naset nila sa lugar upang mapaalis rin sa cabin si Homelander. Pagkatapos ay nagmadaling pinasok ni Becca ang cabin upang kunin si Ryan at binunyag ni Billy sa asawa ang kasunduan nila ni Stan, pero nagbago na ng desisyon si Butcher at inatasan niya si MM na dalhin kay Mallory ang mag-ina. Kinagulat ni Becca ang nalaman kay Billy at malungkot na nagpaalam siya sa kanya. Samantala nang nahanap at nawasak ni Homelander sa di kalayuan ang mga sonic device ay pinasugod ni Stan ang mga agents niya sa cabin at hinanap si Billy roon upang kunin sa kanya ang bata. Pagbalik ni Homelander sa cabin ay nalaman niya ang pakay ng mga agent at galit na tinapos niya ang mga ito. Ilang saglit ay mabilis na nakapunta si Stormfront sa lokasyon ng The Boys at malakas na pinatalsik niya ang sasakyan ni MM, sabay na kinalaban naman ni Starlight at Kimiko si Stormfront habang si Butcher ay nilabas sa sasakyan sina Becca at nagmadaling nilayo sila ng lugar. Subalit malakas na nawasak ni Stormfront kung saan nakatago ang kotse at mga kagamitan nila at napatalsik niya ang The Boys. Pero sa patuloy na pakikipaglaban ng grupo kay Stormfront ay biglang dumating roon si Queen Maeve at tinulungan niya silang makipagsagupaan sa kalaban, hanggang sa napilitan si Stormfront na umalis ng lugar at agad na pinigilan niyang makalayo sina Billy at ang mag-ina. Nang sinaksak ni Becca si Stormfront sa mata ay inis na sinakal siya ng soup pero si Ryan ay galit na inatake ang kalaban ng malakas na laser vision niya. Ilang saglit ay napansin ni Butcher na napinsala ang buong katawan ni Stormfront sa atake ni Ryan at si Becca ay malubhang natamaan sa leeg. Sinabi naman ni Becca kay Billy na mabuti si Ryan at hindi niya kasalanan ang nangyari. Pagkatapos ay nagawang mapangako ni Becca si Billy na aalagaan niya si Ryan bago siya bawian ng buhay at labis na nagdalamhati ang lalaki sa pagkamatay ng asawa. Hindi nagtagal ay dumating si Homelander sa lokasyon at pinasama niya sa kanya si Ryan pero si Queen Maeve ay sinabi sa kanyang ikakalat niya ang video na yun kung hindi siya lalayo kina Butcher at kay Elena. Sa sunod na araw ay inanunsyo ni Stan sa press conference na si Stormfront ang umatake sa Congress hearing at kasalukuyang nakakulong na. Si Homelander naman ay inamin na mali ang akusasyon niya kay Starlight at ngayon ay binalik na siya sa 7. Samantala si Alistair ay nasabi kay A-Train na kahit pa nalaman nila na siya ang kumuha ng mga files nila ni Stormfront ay nagawa niyang mabalik siya sa 7. Ngunit isa lang ang tinanggap ng vote kaya't hindi muna makakabalik si Deep sa grupo na labis na kinasama niya ng loob. Sa sunod na eksena ay binigay ni Butcher kay Ryan ang kwintas ng ina niya bago ibigay ang bata kina Mallory upang maprotektahan siya mula sa vote. Si Mallory naman ay sinabi kay Billy na napawalang bisa na ang mga kaso laban sa The Boys. Sa kasalukuyang iyon ay binati si Victoria ni Alistair sa matagumpay na pagtayo niya ng Office of Soap Affairs at binunyag na marami pa siyang nakatabing files ng mga maduduming gawain ng mga soaps. Subalit mula sa labas ay pinasabog ng Congresswoman ang ulo ni Alistair. Maya-maya pagbalik ni Victoria sa headquarter nila ay nakita niya roon si Huey na nais na magtrabaho sa opisina niya. Dito na nagwawakas ang astig na istorya ng palabas mga Juan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.